Disclaimer: ang bawat opinyon at ideya na ipinahayag ng mga individual ay batay sa kanilang pansariling pananaw at hindi ito kumakatawan sa opisyal na posisyon ng organisasyon. Warahmatullah wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Alhamdulillah, muli ay nagbabalik tayo sa ating programa, ang Detox. At kasama pa rin ninyo ang inyong kapatid, Ustad Abdul Jabbar Ansaw Muntanir. At sa episode na ito, alhamdulillah, ay ating tatalakayin, inshallah ta'ala, ang tungkol sa kamalayan natin patungkol sa mga kultura na at mga uso na meron tayo sa ating ngayon, ganun din at ang kultura o kamalayan natin tungkol sa kulturang itinuturo sa Islam. Sino nga ba o ano nga ba ang mas napapahalagahan ngayon? At ano ang mga issue na umiikot sa dalawang kulturang ito na kung saan ay importanteng maunawaan ng isang mananampalataya. At inshallah ta'ala, ang topikong ito sa episode na ito ay tatalakayin sa atin inshallah ta'ala ng isa sa ating mga nirespetong mga duat at alim dito sa ating bansa, Ustad Muhammad Rajal Manumbilaw. Sheikh, magandang hapon at assalamualaikum. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat sa muling pag-imbita, Pangatlong beses na 'to, alhamdulillah. Yes, alhamdulillah. Pangatlong beses at alhamdulillah kami po ay nalulugod sa tuwing kami ay napapaunlakan ninyo sa aming imbitasyon. At alhamdulillah ngayon ay panibagong topiko na naman, Sheikh. At masasabi natin na very important na issue na dapat natin mapag-usapan ito. Sa tingin mo, Sheikh, bakit ba talaga dapat ito ay maunawaan ng ating mga kapatid na mga Muslim ang tungkol sa issue na ito? Okay. Ang tinatalakay na issue natin na ito yung tinatawag natin na woke culture. Mm. Maging ako nagulat ako nung pinaalam niyo sa akin kung ano yung kasi may mga bagay na hindi lingid sa ating kaalaman. Marami rin tayong mga bagay na kailangan natin malaman. So nagkaroon tayo ng oras na pagsisiyasat, pagse-search about sa woke culture na ito. Okay. So kailangan natin malaman ito dahil para malaman ng mga tao kung ano ba ang dapat nating sabayan na mga uso o di kaya ay sabayan ng mga pangyayari, kung ito ba ay akma sa Quran at Sunnah. So yun yung dahilan bakit kailangan talakayin natin dito, inshallah. Masya Allah. Para mas maunawaan kasi ngayon ay pumapasok tayo sa ating topiko ng formal ay pwede niyo po ba sa aming bigyan ng paliwanag? Ano po ba ang ibig sabihin ng woke culture sa konteksto ng ating lipunan ngayon? So tinatawag na woke culture, ito ay nagmula sa salitang ugat na walk. Kumbaga kung titingnan natin ating bibigyan ng kahulugan, ang kahulugan nito ay mulat o di kaya ay gising. Gising sa lahat ng mga makabagong ideolohiya or mga makabagong issue sa ating lipunan na kailangan binibigyan nila ng pansin. So, yun yung pinaka-kahulugan niya na kailangan ay mabigyan nila ng pansin yung mga sensitibong mga pangyayari. Kumbaga lahat na lang ng bagay ay kailangan mulat sila sa mga bagay na ito. Okay. Ngayon, Sheikh, paano po natin ito maikukumpara sa tinatawag nating Quranic culture? Okay. Ikukumpara natin siya sa Quranic culture kung ang lahat ng mga bagay na ito ay naaangkla sa Quran at saka sa Sunnah. Kasi hindi lahat na lang ng nalalaman nila or hindi lahat na lang ng mga nababago, okay, ay kailangan nating sabayan. Halimbawa, yung tinatawag natin na woke culture, yes. Yes tayo sa katarungan kung ito ay katarungan hinggil sa Quran at saka Sunnah. Yes tayo sa tinatawag na equality or gender equality kung in gender equality na ayon sa Quran at saka Sunnah. So yes tayo sa sinabi natin kanina ng katarungan na ito ay hukma. So yun yung masasabi natin na pwede natin itong
sabayan kung ito ay naaayon sa ating Quran, turo ng Quran at saka ng Sunnah. Ibig sabihin, Sheikh, kumbaga ang pagkamulat ng mga tao pagdating sa kung ano yung mga makabagong mga issue, kalagayan, mga uso, fashions, and maraming mga bagay na nauukol sa ating komunidad. Kabilang sa nakikita natin dito ngayon na challenges ay mas nagiging mulat ang maraming mga tao sa maraming mga issue na nangyayari sa ating kapaligiran at na nakakaligtaan nilang magkaroon ng pagkamulat naman sa mga kulturang itinuturo sa Islam o lalo ng mga kultura na naaayon sa sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So Sheikh, bakit po ba mahalaga para sa isang Muslim na pag-usapan ng dalawang kulturang ito? Okay, napakahalaga, lalo na ngayon na tinatalakay natin. Mm, Napakahalaga dahil para mulat ang mga tao kung ano ba ang dapat nilang pasukin. Dahil puwedeng pasukin nila ang mga bagay na ito na nagte-trend or ano pa mang mga kailangan nilang sabayan, ay hindi na umaayon sa Quran at Sunnah. So, yan ay isang malaking, puwedeng sabihin natin na kaligawan. hmm, Bakit? Kasi kung hindi mo na alam kung kanino ka makikisabay, puwedeng sumabay ka sa mga tao na ito ay ligaw. mm. At ang sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi "Man wasallam. tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." So, ang pagsabay na ito ay nakasalalay ito sa ating panghinaharap. Mm, So, kailangan natin malaman kung ano ba yung Quranic culture o di kaya yung tinatawag na woke culture sa panahon natin ngayon. mm, Dahil kung yung woke culture na yan ay hindi naaayon sa Quran, ikaw ay mapapabilang sa kanila. mm, Kung ang woke culture na yan ay hindi naayon sa Quran, maaaring pagkaligaw o di kaya ay pagkasira or ano pa mang mga pwedeng ikasira ng tao kung hindi niya ito sasaliksikin kung ito ba ay naaayon sa Quran at Sunnah. So yun yung pwedeng mm. sabihin natin na kailangan malaman natin. Hindi lahat na lang ng trend or hindi na lang lahat na mulat ang mga tao ay kailangan nating makisabay. Mm. Okay? So, kailangan natin pag-aralan mabuti kung ang bagay na ito ba ay inaayunan ng Quran, ang bagay na ito ay meron bang akma na turo ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Lalo na ngayon, Sheikh, na ang mga tao nagiging batayan nila ang dami ng pagsunod ng mga tao sa isang bagay para sabihin ito ay tama at ito ay nararapat. Nagiging parang dahil sa sinasabi nila ito ang uso ngayon o ito yung bagay na maraming sumusunod nito ngayon, parang ang mga tao ay napupuntang kailangan sundin natin ito, kailangan gawin din natin ito. Nagiging dahilan na kumbaga parang hindi nila nauobserbahan o nakikita, nalilihis na pala sila kung ano talaga yung kulturang itinuturo sa atin, sa ating relihiyong Islam. So, mashallah, ah, ano po ang halimbawa ng woke culture na nakikita natin sa panahon ngayon, Sheikh? Sa panahon natin ngayon gaya ng, extreme feminism, gender equality, okay? Gaya ng, may mga halimbawa, may mga term tayo na nakasanayan na ginagamit sa paaralan gaya ng chairman. So Mm, ipinalitan nila yan para maging inclusive siya na ginawang chairperson para mm, hindi maging bias kung sakaling ang mm, maging chairman na yun ay kasama siya sa LGBTQ+. So ginawa nilang, chairperson mm, para hindi maging bias dun sa tao na yun. So maraming mga woke culture ngayon na mulat ang mga tao gaya ng tinatawag natin na gender equality or yung extreme na feminism, LGBTQ+, napakarami, napakarami. Itong woke culture, pagkamulat ng mga tao sa mga makabagong mga issue at nangyayari ngayon sa ating lipunan, paano po ba ito, nakakapagligaw sa mga kabataan at bakit maraming naa-attract dito? Naa-attract sila kasi ang mga kabataan. Ngayon kung ano yung marami yung sumasabay, sumasabay sila. Okay. Naa-attract yung mga kabataan dahil hindi yung kaisipan nila ang ginagamit nila sa mga ano na 'to kasi more on nakikisabay nilang sila dahil sa emosyon. Gaya ng nangyari sa rally, Mm, 'di ba? mm, Nakita mo? Karamihan doon talaga ay mga kabataan. So, ang mga ilan sa mga dahilan na dahil siguro sa social media, attached sila masyado sa social media, mm, mm, kung anong alam nila na andun yung karamihan, makikisabay na lang sila kasi akala nila yun yung masaya. mm. Yun yung masaya, kaya yun yung nakikita natin. Kahit hindi na nila alam kung ano yung magiging resulta nito, ay pinapasok na lang nila.
Yes, kumbaga yung mga kabataan ngayon tulad ng nasabi po ninyo, parang sabay na lang sa agos Oo, ng sabay panahon na lang at sa ng, agos ng panahon. agos ng, emosyon ng mga nasa paligid nila. Madaling maimpluwensya ng kabataan ngayon. Minsan nakikita nga natin sa mga rally, "Anong Yes. pinaglalaban mo?" Wala. Nagsasabi na lang siya na kung Oo, ano-ano. kung ano-ano. So, ibig sabihin parang wala talagang laman yung ipinaglalaban, pero nandun lang siya, eh, kasi nandito yung marami, eh. At, trend ito, eh, paglaban daw at, lumaban sa korapsyon. Pero siya mismo hindi niya naiintindihan ano talaga yung kalagayang korapsyon meron Oo. tayo. Ano Oo, yung tunay na ipinaglalaban nila, kung sino mm, ba yung dapat na kaharapin na problema, hindi mm. nila alam. Kumbaga nakikisabay na lang sila. Kung saan yung marami, doon na lang sila pumupunta. Mashallah. Paano po pala sa Quranic culture, paano ito dapat ipamuhay ng isang Muslim? Kumbaga itong Quranic culture na sinasabi natin, papaano ito dapat na isabuhay ng isang Muslim? Okey, ang tinatawag natin na Quranic culture, yun na yung tinatawag natin na Sharia, Hmm, okey? Dahil ang Sharia, nasasaklaw niya ang lahat. Nasasaklaw niya ang ating pananampalataya, nasasaklaw niya ang kanyang moralidad, ang mm, ating moralidad, mm, maging ang pamilya 'no. Lahat ng ating uri ng pamumuhay ay sinasaklaw ng mm, Quran or yung tinatawag natin na Sharia. So mm, yun yung, kasagutan sa tanong na 'yan, kung ano yung tinatawag na Quranic culture, okay? Kasi ang Quran o di kaya tinatawag nating Sharia, salih likulli makanin wa zaman. Ito mm, ay akma sa kahit anong panahon at kahit anong lugar. lugar. Mm, At ito ay hindi nababago, hindi kagaya ng mga gawa-gawa ng tao mm, na mm, yung tinatawag na woke mm, culture na maaaring sa mga susunod na panahon ay may panibago na naman na mm, susundan nila. mm. Hindi kagaya ng Quran na kahit anong lugar man ito or kahit anong panahon pa man ito ay mananatili at mananatili at ito ay hindi magbabago. At yan ang kainaman ng ating relihiyong Islam Yes, sapagkat alhamdulillah. ang batas nito at pamantayan nito ay hindi nababago sa paglipas ng panahon. Tulad lang po halimbawa ng woke na sinasabi natin, positive yung pagkakuha natin dito, ibig sabihin pagkamulat. Pero ngayon kasi ang, definasyon ang tinatawag nating woke culture ngayon ng pagiging advance 'no, progressive pagdating sa mga katulad nitong mga sinasabi natin, LGBTQ, feminism. Or karapatan na Yes. justice na Yes. pinaglalaban nila, Yes, pinaglalaban na yung equality na sinasabi equality. nila, gender equality, na kung saan ay, masyadong progressive ang definasyon nito na nababago na nito kung ano ang maganda at orihinal nitong kahulugan. Yes. Mm. So Sheikh, ah, nabanggit ninyo ng Quran hindi nagbabago o ang Islam, ang kulturang itong tinuturo ng Islam, kulturang Quran, hindi nagbabago. So, sa palagay ninyo, puwede niyo pong mabigay sa amin, bakit nananatiling matatag at hindi nagbabago ang Quran kumpara sa mga uso? Okey. Hindi siya nagbabago dahil mismo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang tagapangalaga nito. Okey. Sa kanyang kasabihan na, "Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun." Mm, Katotohanan na ibinaba namin ang Quran mm, at kami ang mangangalaga nito. mm, Maliban doon na mananaig na tayo sa pangangalaga ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay may mga propeta na mm, nagdadala nito na mm, ito ay kanilang ipinapangaral. mm, Pagkatapos ng mga propeta, may mga lalaki na mga matatapang na lalaki na ipinapangaral nila ito, pinanghahawakan nila ito, at patuloy na pinanghahawakan nila ito sa mm, tama at malaman ng mga tao. Yun mm, yung ilan sa mga dahilan na nakikita natin dahil ito ay mananatili. mm. Mashallah. So, hindi kumbaga kung titingnan natin ang Islam o ang pundasyon ng Islam nakabatay ito sa, sa mismong salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salita ng Allah na hindi nagbabago. Hindi nagbabago, At, turo ng propeta sallallahu alaihi wasallam na hindi rin hindi binabago rin o hindi din puwedeng dagdagan o kulangan. At hindi ito katulad kumbaga tulad ng nasabi ninyo sa kung ano ang meron tayo ngayon sa mga uso na kung papaano nararamdaman o nakikita nilang paano yun sa panahon natin, gagawin nila at sa susunod na naman na panahon kung papaano nila ito maramdaman at gusto nila babaguhin na naman nila. Wala talagang matibay na saligan, oo. Kung ano lang yung sinasang-ayunan ng damdamin. kagustuhan nila, Aha, ayun yung gugustuhin nila. mm, Kung hindi ito sumasang-ayon, hindi kagaya ng Quran na hmm, gustuhin man natin or hindi, mm. kailangan nating sumunod. Kailangan natin Oo, sumunod. kasi ito talaga ang pinaka
pamamaraan ng ating pamumuhay na kailangan nating sumunod kung ano ang nakasulat rito. Masya Allah. So, hindi tayo pinipilit na sundin ang isang bagay dahil hindi nakakabuti, kundi ipinipilit sa ating sundin ang isang bagay dahil yun lang ang tiyak na makakabuti sa Tama, atin. tama. Yun ang Qur'an. Masya Allah. So, halimbawa po ng mga Quranic values na dapat po sa tingin ninyo na panatilihin ng ng mga tao sa lipunan natin. So kung iisa-isahin natin ang mga Quranic values, hindi tayo pwedeng pumili. Mm. Kailangan buo ang kabuuan ng Quran ay atin itong pananatilihin. Mm. Maging ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, tinanong si Aisha kung ano ba ang ugali ng ating mahal na propeta. So Mm. sinabi ng Aisha siya ay walking Quran. Mm. So hindi natin pwedeng piliin kung ano lang yung mga pwede nating ibagay sa panahon natin ngayon na kailangan natin panatilihin. Kinakailangan ang kabuuan ng Quran, ang nilalaman nito ay yun ang ating pananatilihin. Mm. So paano natin ito mapapanatili? Sa pamamaraan ng pag-aaral nito, pagtuturo nito sa mga tao Mm. para mapanatili kung ano ba ang nilalaman ng Quran at maging panuntunan or pamamaraan ng ating buhay. Ibig sabihin siya, ang gawin natin ng buo kung ano ang itinuturo Yes, ng mismo. ating relihiyon. Hindi tayo dapat pumili ng ano lang yung gusto Dahil sa natin. panahon ngayon, Yes, o ibabagay dahil sa kung natin. ano ang nababagay sa panahon natin ngayon. Oo. Dapat ay meron kang buong pagpasok at pagsunod sa kung ano ang mismong itinuturo ng ating relihiyon batay sa Quran. Masya Allah. Sa tingin po ninyo, Sheikh, ano ang mangyayari kapag ang ideya ng woke culture na meron tayo ngayon nataliwas sa turo ng Quran? Magkakaroon tayo ng magulo. Mm. Magulong komunidad, magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, pagkakaintindihan, dahil ang culture na yan ay walang ibang gumagawa niyan kundi ang mga tao. Mm. Okay, so kapag ang tao, kailanman hindi magiging makatarungan ang batas ng tao. Mm. Ang batas ng tao ay pabago-bago. Mm. Ang batas ng tao ay alinsunod kung ano ang kanilang ninanais o ano ang kanilang kagustuhan. Mm. So kapag yan ay manatili, hindi malaman ng mga tao, okay, maliligaw tayo. Gaya ng sinabi ko kanina, ito ay nakasalalay sa ating panghinaharap. Kung patuloy natin tatangkilikin yung mga bagay na yan ay hindi natin tinitingnan kung ito ba ay angkop sa Quran, mapapabilang tayo sa kanila. Gaya ng sinabi natin kanina, Mm. sinabi ng mahal na propeta, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Mm. So, ingat, kailangan natin be vigilant. Kailangan natin maging aware sa lahat ng mga nababago ngayon na nagtatrend na wala itong basihan sa Quran at Sunnah. Dahil ang pamumuhay natin ay binabase lang natin ito sa Quran at Sunnah. Meron na tayong panuntunan, hindi na natin kailangan tangkilikin kung ano man ang mga naririnig natin o nakikita natin dahil tapos na, kinumpleto na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pananampalataya. So ibig sabihin Sheikh ay nagkakaroon talaga ng hindi maiiwasang pagbabanggaan sa pagitan ng mga makabagong kulturang meron tayo ngayon. At yung pagkakaroon natin ng pagsunod sa mga pagsunod at pagkakaroon natin ng kaalaman sa mga bagong bagay o sistema sa ating panahon ngayon, nakakabanggaan niya ang kulturang Islamic o kulturang Quran. Ano pa yung madalas na halimbawa nito, Sheikh? Na Pagbabanggaan ng kulturang yung mga itong mga sinasabi natin na mga makabago sa panahon natin ngayon, woke culture na meron tayo ngayon at saka ng Quranic culture. Ano ang mas possible na o ano ang mga halimbawa ng mga ganitong klase ng pagkakabanggaan? bigyan mo pa ako ng medyo Halimbawa siguro, yung pagkakaroon natin ng kamalayan at pagiging pagsunod sa kung papaano ang dinidikta ng ating kulturang tribalismo halimbawa. okay. At papaano ito na bumabangga sa Islamikong kultura naman, kulturang Quran. So, siguro para sa akin ito ay kabilang sa mga halimbawa. So, ano pa ang masasabi ninyong katulad nito, Sheikh? O baka gusto ninyong palawakin yung nabanggit natin? Siguro kaya nangyayari yan dahil hindi natin pinanghahawakan ng Quran at Sunnah. Mm. Yun yung ilan sa dahilan na nagkakaroon ng pagbabangga. No? Kasi napakaganda na ng ating pamumuhay. Sinabi ng ating mahal na propeta, panghawakan niyo ang dalawang bagay na ito at kailanman hindi kayo maliligaw. So yun nangyayari.
kulang yung panghawak natin, kulang yung pagsasaliksik natin ng Quran at Sunnah kaya merong mga pagbabangga. Hinding-hindi yan mangyayari kung mananatili tayo sa Quran at Sunnah. Kung Hmm, pananatilihin natin yun, hinding-hindi tayo maliligaw. mm. So siguro yan yung puwedeng idagdag ko sa sinasabi mo na ano or puwedeng dagdagan mo ano pa yung mga puwedeng, Ah Itong halimbawa, Sheikh, 'no, na is para sa'kin kasi mahalagang kuwan 'to, kulturang, issue ng kultura ito, eh. Itong katulad ng, pag-aasawa, sa issue ng pag-aasawa, okey, kakasal, 'di ba? Sa Islam, eh, ang kulturang Quran pagdating sa pagkakasal at pag-aasawa ay napakadali. napakadali. Pero ginawang complicated ito ng ating kultura and, most of the Muslim nowadays, even sa panahon natin na ito ngayon ay, nananatiling nakakapit pa rin doon sa mga dinidikta ng kultura na sinasabing ito ay mas mainam at itong dapat na gawin at ito yung dapat nating sundin. Mawag, hindi Okey, tama na hindi mo yan gawin kasi yan ay oo, bahagi ng ating tribo. Pero yun ay salungat sa itinuturo ng Islam. Bumabangga yun sa kung ano ang Quranikong, pamantayan. mm. So, ano ang sa tingin ninyo na ano 'to, baka meron kayong pagpapalawak doon sa mga katulad nung issue? Yes, yan yung, mga Halimbawa lamang po kultura yung na duri. oo, gaya ng Dore Hmm, na ngayon ang laki na ng Dore ngayon, 'di mm, ba? Samantalang meron ng kumbaga meron na tayong, gabay para sa Dore. mm, Sinabi ni Aisha radiyallahu anha na, mm, ah, yung pinakamaraming baraka sa mga babae ay mm, kung sino yung maliit na magagastos sa kanya. mm, So yan yung mga kultura na nakasanayan natin na hindi siya umaayon sa mm. Quran, 'di ba? Pag-aasawa ng hindi mo katribo. Okay, yes, yun yung tinatawag din natin na tribalism, na kung titingnan natin pag-aasawa ay tinitingnan ngayon sa kultura natin ngayon tayo-tayo lang. Mm, Pero kung titingnan talaga ang ilan sa mga sunnah, kailangan ay yung pagiging mag malayong kamag-anak. mm, Ibig sabihin ng malayong kamag-anak, talagang malayo talaga para maging anjab mm, yung magiging anak ninyo. Ibig mm, sabihin kung sakaling ikaw ay from iligan, maghanap ka ng mapangasawa mo na napakalayo. mm, Bakit? Dahil yung magiging anak ninyo, siya ay tao rito at tao rin siya doon. So kaya lang tayo-tayo lang, no? mm, Yung mga nakaugalian natin na hindi na tayo makaalis-alis na dahil sa kultura na yan. So kaya nga tinatalakay natin ito para malaman natin na mm, hindi pala lahat ng kultura or nakasanayan ay kailangan nating sundin, mm, 'no? Susundan lang natin 'yan kung ito ay naaayon sa Quran at mm, Sunnah. So mm, maraming mga kultura, naiintindihan ko na yung ibig mo sabihin na hinggil sa mga ganyan. Hindi lang sa mga pag-aasawa, marami 'no, na mga ano na talagang taliwas sa Quran, na itinuturo ng Quran. mm. Ngayon nga, yung iba nga, hindi lang, katribo kundi pati kalugar. Kumbaga hindi ikakasal yung, babae maliban sa ang mag-aasawa sa kanya ay Kamag-anak, kamag-anak o nasa lugar lang din. nasa lugar lang Sabi din, nila, "Di ka din piliw, di ka ha? liw. Wag ka ng lumabas sa ibang mga pamilya pa o ibang lugar pa, wag kang pumunta sa norte, dito ka lang sa Del Sur." 'Di ba? Ano, hindi lang 'yan 'no, ito yung mahirap din sa atin. Kung Mm, sakaling maranaw, maranaw. So, mm, kailan kaya mananatili o kailan kaya mawawala yung bagay na yan na mm, sana minsan 'no, sa mga susunod na panahon, lumaki yung pagkakapatiran natin na magkaroon tayo ng kasi kung meron mang nakakapag-asawa ng Tausug bilang na bilang sa kamay. Kung mm, meron mang nakakapag-asawa ng Maguindanao bilang na bilang sa kamay. So, hanggang kailan? Hanggang kailan tayo mananatili sa ligaw na kultura na yan? mm, So, kailangan tayo mismo na nangangaral, mm, tayo mismo na ipinaparating kung ano yung turo ng Islam, magsimula sa atin. totoo. Okay? Yun yung pinakamalaking puwedeng maitutulong natin. Kasi kung hindi natin sisimulan, baka sabihin nila hindi nga nila kaya na sila mismo ang nangangaral, Mm, sila mismo ang nagpaparating ng Islam, mm, hindi natin sa kanila nakikita. Wala pa kasi tayong naiguguhit. mm. Ibig sabihin na wala pa tayong naiguguhit, wala pa tayong natatapos o nagagawa na ipapakita natin sa kanila na maganda kung ano ang magiging resulta nito. Yes. Natandaan ko yung kwento na nabanggit sa akin ng isa sa mga kasamahan din natin na ustad 'no, na sinabi ng kausap daw niya, yung nagna-narrate sa akin ay isang Maguindanaoan at sa kausap daw niya ang isang Maranao.
na kapatid din. Sabi daw sa kanya ng kapatid na Maranao, sabi niya, "Ustad, kung ano yung problema namin sa Lanao, hindi na mababago yan. Kasi nandito na yan," sabi niya. Oo. Nandito, tinuro niya yung ugat, yung dinadaluyan ng ugat. Kumbaga, nandito, nanunuot na yan sa amin, sa kaloob-looban namin. Yan na kami, ganyan na, hindi na mababago yan. So sinagot ng kasamahan nating ustad, sabi niya, "Ustad, kung ang propeta sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. ang kulturang meron ng mga Arabo nung siya'y dumating at maging propeta ay mas masahol kaysa sa Kultura kulturang na meron meron tayo ngayon. tayo, ay nabago ng propeta dahil sa pagsunod nila sa Quran. Ano pa kaya tayo kung tayo din susunod sa Quran?" Yes. So hindi ako naniniwala, sabi niya, na hindi mababago yan dahil nandito na. Mababago natin yan kapag nagsimula sa atin ito, katulad ng nabanggit po ninyo, Sheikh. Kasi hindi pa natin sinusubukan, eh. Mm, Yun yung problema na hindi pa natin napapasok yung isang bagay, mm, binibigyan na natin ng hatol kaagad, mm, okey. So, mahihirapan tayo kung mismo tayo na nangangaral, mismo tayo na ipinapaalam natin sa kanila kung ano ang tama ay hindi nila sa atin nakikita. So, kailangan magsimula sa ating mga sarili. So, sana may makita tayo na ustad na tingnan mo, hanapin mo karamihan majority of the ustads or the ulamas, mga asawa nila ay katribo lang nila. mm. So, wala tayong nakikita kasi mismo tayo na nanghahawak na o kumbaga Nagtuturo. nagtuturo Mm, ay hindi nakikita sa atin. mm, So, sana simulan natin 'no, simulan natin kasi para makita nila na mali ang kanilang mga haka-haka or mali ang kanilang mga iniisip na hinding-hindi mangyayari. Kumbaga hinding-hindi mangyayari na ngayon meron na tayong mga nakikita pero bilang na bilang sa 5, mm. okey? Totoo. At, ngayon kung ang isang Muslim ay nasa ganyang klase ng pagsubok na pinagdadaanan, ano po ang mapapayo ninyo sa kanya? Kumbaga, kung ang isang Muslim ay nahaharap sa ganitong klase ng pagsubok, anong masasabi ninyo? Ano ibig sabihin mong Ano pagsubok? ang kumbaga itong nababanggit natin na pagsubok na, nalalagay sa sitwasyon na, ah, hindi siya makapag-asawa ng, isang hindi nakatribo dahil nga sa, pressure ng kultura sa kanya at na mulat siya sa ganitong kultura at naging hadlang sa kanya yun. So, anong sa tingin ninyo mapapayo ninyo sa So, may ganito? papayo ko sa'yo, manalig ka kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasukin mo yang bagay na yan, baka sakaling ikaw yung susi Mhm, na para mapambuksan sa amin na puwede pala ang mga bagay na yan. mm, Manalig ka kay Allah, sa Kanya ka humingi ng tulong at sakaling ikaw ang maging magandang huwaran mm, na makita ng mga karamihan na puwede pala. mm, Inshallah, yan yung may papayo ko sa'yo na pasukin mo yan, 'no? mm, Unang-una, pananalig kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, kailangan may gawa, hindi puro salita. mm, Kailangan natin ng mga gaya nga ng sinabi ko sa'yo dati, lalo na itong, natatalakay na subsequent marriage. mm, Di ko alam kung natalakay ko ba rito, kasi hindi yan maiiwasan, eh, di ba? mm, Yan yung lagi nating, usapan, hindi na natin pagkakaila sa mga mm, tagapakinig. mm, Hindi yan mawawala sa mga lalaki. Ang pag-aasawa ng pangalawa, hindi kailangan ng maraming mubarirat. Sinasabi natin hindi kailangan ng maraming dahilan, kailangan natin ng lalaki. Lalaki na magsasagawa nito. mm, So yan rin yung maipapayo ko na manalig ka kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, magpakalalaki ka. Ika mo nga, di ba? mm, mm. Makalalaki ka nang baka sakaling ikaw ang maging susi na mapagbuksan mo sa amin ang bagay na yan, masundan ka namin. Mashallah. So, ibig sabihin, hindi natin kailangan ng mga mubarrirat. Hindi natin kailangan ng maraming dahilan para gawin natin ng isang bagay na inutos sa Quran. Yes. Bagkus sapat na na ito ay mula sa Quran, na ito ay yung isabuhay at isagawa. Maging ito man ay bagay na isisisi sa iyo ng mga tao. Kasi sinasabi ng iba diyan, no, na talagang maraming pagkakataon na dahil sa tinalikuran mo yung kultura, tinalikuran mo. Like for example, Oo. kung imbis na mag-asawa ka mula sa katribo mo lang, mag-aasawa ka ng ibang tribo. So, ang magiging resulta nun, parang magiging mababa yung tingin nila sa iyo, magiging mababa yung tingin na sa pag-aasawa mo. Kung ikaw naman magpapasok ka sa klase ng taaddud, ay nagbabago yung paningin nila sa'yo, namumuhi sila sa'yo, Bumababa ang tingin nila sa'yo. bumababa yung tingin nila sa'yo. I mean, I even know some people na kung saan ay ang pagtingin nila sa mga muaddid ay, kumbaga, kahit yung pagtingin ng mukha ng mga tao na yun, ayaw nila at naiinis sila.
So, nage-gets mo yung kuwan ko, Sheikh, na, Oo. pakita lang nila, for example, a person which is very well known of being involved in a ta'addud, at kapag nakita nila yun ay halos na sinusungayan sila kaagad dahil sa, yung tao na 'to ganito." Siguro 'yan yung, dahilan kaya nahihirapan tayo gawin yung isang napakalaking pagsamba dahil Mm, lang iniisip natin kung ano yung sasabihin ng mga tao. Yun totoo. yung nagiging dahilan kaya hindi tayo makagalaw, Mm, 'no? Pinangungunahan na natin kaagad mm, na, "Pagpasukin ko 'to, ano na kaya ang mangyayari? Pagpasukin ko 'to, ano mm, na kaya ang sasabihin ng mga tao?" Na hindi mo inisip na papasukin mo isang pagsamba, mm, na hindi mo inisip na papasukin mo 'yan ay ang magiging katuwang mo ay ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. mm, Na hindi mo inisip na kapag pinasok mo 'yang bagay na 'yan ay maaaring maging huwaran ka at ikaw ang maging dahilan na pagbuksan sa kanila ang isang bagay na 'yan. Oo, mashallah, yun yung mashallah. nakikita ko na mismo sarili ko, ang dami kong iniisip, 'no, na hindi nawawalan tayo ng pananalig kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ang iniisip natin gagawin natin ang isang bagay na yun dahil kung ano ang sasabihin ng mga tao, Mm, kung ano ang mangyayari. Mali, eh, 'di ba? mm. Kailangan iniisip natin ito ay para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, yung mga sinasabi nga nila sa katurutan wa amran wa maulugan langit mabagsakan lupa na wala rin yun. Hindi rin na naano kasi iisipin pa rin niya kung ano yung sasabihin ng tao. Oo. Malaki ang epekto sa atin kung, ano yung magiging pagsisi sa atin 'no, nung mga tao doon sa isang bagay. Naiisip natin bago natin gawin ang isang bagay, bilang pagsunod sa Quranikong, kultura, naisip natin kaagad sa sarili natin na yung hirap na magiging resulta nito. Kapag ginawa ko 'to, pinasok ko 'to, magiging mahirap. Pero nakakalimutan natin na bahagi nung hirap bahagi nung hirap na yun, yung gantimpala kung bakit ibibigay yun sa'yo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yung laki ng gantimpala ay dahil yun sa hirap na pagdadaanan mo doon sa pagsubok na yun, na pinili mong pasukin kumbaga. So, it means, Sheikh, ang pagsunod sa kulturang Quran ay meron talagang malakas na, pressure ng paglaban o pagkabangga nito sa mga kulturang meron tayo. Oo, Mm. napakalakas, malakas ang, impact nito dahil, alam niyo naman na ang, pagsunod sa Quran ay yan yung ginugusto natin paano tayo makapasok sa paraiso. At ang paraiso ito ay napapalibutan ng makari. Hmm, Okey, ng mga hindi kanais-nais. mga Kaya kamuhimuhing mga bagay, kamuhimuhi, oo. oo. Maging ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ang lagi nating palatandaan, nung pinarating niya ang Quran ay marami siyang mga pagsubok na pinagdaanan. Mm, So yun ay maging propeta na yun. So gano'n din tayo na kapag ito ay yakapin natin ay makakaranas tayo ng mga pagsubok. so ano mga praktikal na masasabi ninyo, praktikal na paraan upang mapanatili natin ang sarili natin matatag sa pagsunod sa Quranikong kultura sa kabila ng pressure ng makabagong lipunan natin ngayon? Okey, mapapanatili natin ito gaya ng ganitong paraan. Hmm, Itinuturo natin, okey? Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Hanggang meron at merong nakikinig, ay huwag tayong mawawalan ng pag-asa, okey? Ituturo natin ito, pag-aaralan natin ito at ituturo natin ito para mapanatili ito. Hindi lang 'yun kasi ngayon sa panahon natin ngayon, minsan may mga imbitasyon tayo na, iniimbita tayo. So, tinitingnan ko 'yung lugar na ito. So, kung titingnan ko 'yung mga tagapakinig ay paulit-ulit din, wala ring saysay ito. So, ito 'yung mga sinasabi ko lagi sa mga audience, kahit paulit-ulit kami rito magsasalita kung hindi tayo magtutulungan, mahihirapan tayo. mm, Hindi tayo uusog. mm. Kumbaga hindi, walang Impi may impact nito mm. na ano. So, 'yun yung masasabi natin na mananatili itong kulturang Quran na ito sa pamamagitan ng pag-aaral nito at pagtuturo nito at pagsasabuhay nito. Kung hindi mo makaya na maiparating ito sa mga tao o maituro ito, 'no, kahit yung pagsasabuhay lamang nito, Mm. inshallah.
at Masya ito ay makikita ng mga tao at malaki ang impact nito. Bi'idhnillahi ta'ala. Mashallah, tabarakallah. Ngayon naman, inshallah ta'ala ay lilipat tayo, inshallah Sheikh, sa ating panibagong ang sunod nating segment, inshallah ta'ala, ang Fast Talk segment. So, Sheikh, dito inshallah bibigyan namin kayo ng mabilisang tanong at kailangan din ng mabilisang sagot. Kumbaga, short and sweet lang. Pwede pong isang salita, isang linya, simpleng reaction lamang, no? At inshallah ta'ala, ready na po ba kayo? Inshallah. Okay. So, unang katanungan natin, Sheikh. Kung may isang aya sa Quran na gusto mong gawing status sa buhay mo, alin ito at bakit? Isang aya sa Quran na gawing status. Oo. Subhanallah, ang hirap ng tanong, no? Fast talk, no? Kasi ang pananampalatayang Islam, hindi natin pwedeng gawing fast, eh. Kailangan talagang pinaghahandaan. Mm. I think, ano ba ang siguro Al-Anfal. Suratul Surat Anfal. Al-Anfal. Meron po bang specific na aya mula Suratul Anfal? Suratul Anfal, yung specific na aya na kapag binanggit ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay kailangan manaig ito sa ating mga puso at Mm. magkaroon ito ng Mm. sa pag-alala, no? So, kung anumang mga pangangaral ito na Mm. kailangan magkaroon ng impact. Kasi hindi lang mga tagapakinig, hindi lang ang ating mga pinagsasabihan kailangan, maging tayo, magsimula ito muna sa atin. So, yun siguro. Mashallah. Kung makakausap mo ang lahat ng kabataan sa isang minuto lang, ano ang magiging salita mo sa kanila? Kayo ang, kayo ang, ano yung tinatawag nating, kayo ang, Jail? no. Ang pananampalatayang Islam ay ngayon ay kung titingnan natin walang pundasyon. Mhm. So, kayo ang magiging pundasyon nito. Haligi. Kayong mga haligi, kayong mga kabataan. So, yun yung masasabi ko na kailangan ninyong mag-aral at kailangan niyong gumalaw. Mm. Mashallah, tabarakallah. May pa 30 seconds, Sheikh. Baka gusto Oo. niyo pagdagdagan. Okay. Ano pa? Okay. Kailangan yung magmasid sa inyong mga kung ano yung mga nangyayari sa panahon natin ngayon na ang karamihan sa mga ligaw ay mga kabataan. So, medyo nyo isipin kung ano ba ang papasukin ninyo, kung ano ba ang gusto nyong maging sa panghinaharap, gusto niyo bang maging mga kabataan na gaya ng mga sahaba or mga kabataan ngayon na Mm. kung titingnan natin ay walang saysay ang kanilang mga pamumuhay. So, Mm. yun yung masasabi ko sa mga kabataan. Mashallah. Isang bagay mula sa woke culture na dapat talikuran ng kabataan at isang bagay mula sa Quran culture na dapat nilang panghawakan habang buhay. Okay. Mula sa woke culture ay ang tinatawag nating free mixing. Kasama yan sa mga woke Mm. culture eh. Mm. And mula naman sa Quran, mag-asawa kayo. Magpakalalaki kayo. Hindi lang sa mga lalaki na mga kabataan, maging sa mga kababaihan na mga kabataan, okay? Kung merong mang umakyat sa inyo at nalugod kayo sa kanyang pag-uugali at pananampalataya, magpaasawa kayo. Sa Mm. mga tagapakinig na nandito na mga kabataan, okay? Mag-asawa kayo. So, yun yung masasabi ko. Mashallah. Sunod na katanungan, kung maibabalik ka sa panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit isang araw lang, ano ang gusto mong masaksihan? Gusto kong masaksihan kung paano siya nilapastanganan ng mga Quraysh. Nang sa gayon ay kung ano yung pagpupursige niya, at babalik ako sa panahon ko ngayon ay maalala ko yun na nahirapan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ganun din na kapag panghawakan natin ang Quran at ang kanyang sunnah ay Mm. mahihirapan tayo. Mm. Yun yung gustong-gusto kong makita kung paano siya nilapastanganan, kung paano siya. Kasi talagang mangyayari at mangyayari yan. Mm. Walang magandang pangyayari sa ating mahal na propeta nung siya ay nabubuhay. Mm. Okay, so yun yung gusto kong makita nang sa gayon ay maging aral sa akin na ipagpatuloy ko pa kung ano yung aral na pagpupursigan niya na pagdadakwa. Mashallah. Panghuling katanungan natin, Sheikh, ano ang isang simpleng habit na kayang gawin ng bawat Muslim araw-araw para manatili siya sa landas ng Quran? Adhikar, huwag kalimutan ang dhikr. Napakasimpleng bagay na hindi mo kailangang gumastos, Mm. na hindi mo kailangang magpursige. Ang gagalaw lang ay ang dila mo.
So, napakaraming mga adhkar na binanggit, okay, na pwede nating sabihin. So, yun lang, pag-alaala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na yan ang masasabi ko. Maipapayo ko sa inyo na napakadaling gawain na kahit anong estado, kung saan ka mang lugar, nakahiga ka man or nasasakyan ka man or ano pa mang status na meron ka ay ang pag-aalala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mashallah. Mashallah. Ngayon ay pumunta tayo sa ating segment na Tanong ng Bayan. Okay, so alhamdulillah kukuha tayo ng katanungan mula sa ating audience at inshallah ay sasagutin ng ating sheikh. Okay, mula sa mga kalalakihan. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. tanong na Sheikh. Patungkol sa usapin natin ngayon. Ano po ba ibibigay niyo na payo o ano po ba ang prinsipyo ng ating relihiyong Islam pagdating sa usaping igma at taritig pag nagkaroon ng pagkakasalingat ang dalawang bagay na ito kasi karamihan sa mga lugar natin ngayon ay mas pinapanigan nila o mas kinukuha nila kung ano yung nasa igma at taritig. No? So, ano po ang pananaw dito ng Islam? Yun po ang unang katanungan, Chef. And pagdating naman po sa pag-aasawa, ang mga ilan sa mga pamilya ay kinukuha nila ang mahar ng babae. O kaya meron silang mga lantong, mga ganyan. And sa ating relihiyong Islam, kung titingnan mo daw, ay hindi naman nagbigay ng limitasyon ang Islam kung maliit pa ito malaki. Pero ang pinakamainam na kung saan binanggit ng propeta ay yung mainam, ay yung kumbaga pinakamadali, no? So, sa ganyang bagay din, Chef, ano ang maipapayo mo sa bagay na yun? Pangatlo, patungkol sa inheritance, no? Kasi ngayon, isa sa mga kultura natin ngayon ay kapag may namatay, and then yung mga anak na kung saan may karapatan mag-inherit, at sa batas ng Islam, mayroon na itong 1/2, 1/3, 1/8, o 3/4 ba makukuha ng bawat. Depende sa kung anong tawag dito, kung paano ito dinistribute ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero sa kultura natin ngayon, makikita mo na, ikaw anak kasi paborito ko, sa'yo ang sasakyan at saka bahay natin. Ikaw naman anak, doon ka sa bundok kasi masama yung ugali mo. Then doon ka makakakuha ng lupa sa bandang itaas o sa bundok. So, yun po Sir Sheikh ang isa sa mga mahalagang bagay o punto na gusto nila na mabigyan ng linaw at kasagutan o anong maipapayo Sir. Jazakumullah khair. Okay, isa-isahin natin. Magsimula tayo doon kung ano yung masasabi natin sa ginagawang nakaugalian ng ating mga, sabihin natin ating mga ninuno or ating mga magulang na ang karamihan na kanilang pinagbabasihan sa lahat ng mga pangyayari o di kaya ay dito sila kumukuha ng hatol ay kung ano yung tinatawag nating ijma at saka taritib. Ijma ito yung napagkasunduan. Napagkasunduan ng ating mga ninuno. Ninuno. Oo, hindi Na hindi napagkasunduan ng mga salaf. ng mga salaf, ng mga naunang mga mujtahidil umma. Mujtahidil umma na mga ano. So, ang taritib naman, ito yung ayon sa kanyang pagkakasunod-sunod, ayon din sa kanilang pinagkasunduan. No? So, titingnan natin, hanggang ngayon, hindi yan mawala-wala sa atin. Hindi yan ang utos ng ating pananampalatayang Islam. Okay? Napakasimple ang kautusan ng ating mahal na propeta. Ang ating panghahawakan ay ang Quran at Sunnah, hindi tayo maliligaw. Maging yung mga ijma at saka taritib na yan, ay hindi nagkaisa ang mga scholars natin dyan. No? Kung ito ba ay ating panghahawakan, yan ay mga ilan sa mga sources na hindi nila masyadong, may ano dyan, may tawag dito, may khilaf or hindi pagkakaisa. So, yun yung masasabi natin. So, problema kasi, kaya hindi mawala-wala yan, kasi kung titingnan natin, tayo ngayon na mga kabataan, mamamatay rin yung mga mas matatanda sa atin. Kung patuloy natin babanggitin yan, or hindi natin ituturo kung ano ang Quran at ang Sunnah, yan ang mananatili na kanilang panghahawakan. So, inshallah, mawawala din yan, yung ijma at taritib na yan na tinatawag,
kung ating pag-aaralan ang Quran at Sunnah at ang Allah subhanahu wa ta'ala mismo na ang gagawa ng paraan para makalimutan yan. Kaya siguro mananatiling meron at meron yan dahil hindi natin itinuturo ang Quran at ang Sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero kapag malaman nila kung ano ang nilalaman ng Quran, kung ano ang Sunnah, inshallah, biidnillah ta'ala, no? Mawawala na yung tinatawag nating ijma at saka taritib. Okay? Pangalawang tanong, hinggil naman sa, pwede mo bang O ulitin yung sa atin duri, to? yung tungkol sa duri. Ito yung, Kinukuha ang mahal ng babae. At anong po binanggit sa Islam kung gaano ito o limitasyon ng mahal, no? Pero ang binanggit sa hadith ay kung ano yung madaling mahal kaya ng lalaki. Diba? okay. Hinggil naman doon sa pagkuha ng mahar ng babae, yan ay mahigpit na pinagbabawal. Dahil ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fa'atun nisa sadukatihinna nihla. No, ibigay niyo sa mga kababaihan yung kanilang na tawag dito, sumatutindua. Kumbaga yung Natukoy. natukoy na mahar sa kanila. So yan yung nangyayari sa atin, no? Kasi nakukuha yung mahar na yan sa babae dahil kaya nakukuha yan dahil ang iniisip natin, saan ikakasal yung babae, ano na yung susuotin niya, ano na yung lagi natin iniisip lagi kung ano yung sasabihin ng mga tao. Pero kung gagawin natin itong simple, magkakasal tayo sa bahay lang, walang masyadong gastos, no? Magpapakain tayo, lutong bahay, walang masyadong magagastos, hindi mangyayari yan. Yung ginagawa na yan na kinukuha sa ating mga anak na babae. So, kailangan, kung sakaling para maiwasan yung mga bagay na yan, gawin nating simple. Gaya nung sinabi mo na, yung mahar, walang tinukoy kung gaano ba ito kalaki. Yes, wala pong tinukoy kung gaano ito kalaki. Kung sakaling ang lalaki, meron siyang kakayahan na magbigay ng mahar na may malaking halaga na hindi siya manlilimos, walang problema ito. Pinapahintulutan ito ng ating pananampalatayang Islam. Kasi ang iniisip rin ng karamihan, mali ang pagdore ng 1,000,000, 2,000,000. Wala pong problema dyan. Kasi ang lalaki, kaya ito magbibigay ng dore para maiparamdam niya doon sa babae kung gaano niya kagusto ang babae. So, kaya niyang 1,000,000, why not? Diba? Pero ang ating pananampalatayang Islam, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay meron na siyang aral or utos na ipinag-utos niya o di kaya ipinangaral niya sa atin. Gaya nung binanggit natin kanina na a'dhamun nisa'i baraka ay saruhun na mauna or mu'na. Okay? Ang may pinakamaraming baraka sa mga kababaihan ay kung sino ang may pinakamaliit na naibigay or nagastos sa kanya. Hindi lang yung mahal. Kumbaga lahat ng mga naging proseso, yung sa function hall, yung pagkain, o di kaya yung binigay sa kanya na so, bumabalik yan sa mga babae, no? Sa ating mga tagapakinig, sa ating mga nandito na kung sakaling alam mo naman na ang lalaki na yon ay meron siyang kakayahan, kaya kanyang buhayin, kaya kanyang ibigay kung ano man yung mga pangangailangan mo, pakiusapan mo ang iyong mga magulang. Sabihin mo sa iyong mga magulang na, baka pwedeng palitin natin yung mahar. Dahil sa akin pa rin manunumbalik yung baraka na tinatawag. So gusto natin na ang kanilang pagsasama ay mapuno ng baraka. So yun yung sagot natin. Yung pangatlo, ano yung pangatlo? Sa inheritance. About sa inheritance. Yan yung ilm na makakalimutan. Yan yung ilm na pinakamadali na makalimutan natin ngayon. Tingnan nyo, itinuturo natin yan. Ang daming mga Sharia bar passer na yan yung ilan sa mga major subject na pinag-aaralan nila pero hindi natin i-implement. Kasi mismo tayo na mga nangangaral, hindi rin natin pinag-aaralan. Wala pa akong narinig sa aking mga kamag-anak o di kaya ay sa aking mga malalapit na nakakakilala na nagtanong sa akin na ngayon ay namatay si Papa, magkano bang ibibigay sa mga wala hindi na nakikita. Kasi tayo mismo hindi natin isinasagawa. Maging totoo tayo sa ating sarili na mismo tayo na mga nangangaral ay hindi natin yan isinasabuhay. So patawarin tayo ni Allah
kailangan makita natin, may pakita natin sa kanila na kung ano ang turo ng Islam ay kailangan maisabuhay natin. Kung ano yung fixed share ng bawat sharer ay may bigay natin sa kanila. So yan yung nangyayari sa atin dahil mismo tayo ay hindi natin ito isinasagawa. Kaya yun yung nangyayari, hindi nagiging makatarungan. Kung ano na lang nanaisin ng share ng bawat isa, yun yung share niya. Kung sino yung mas nahirapan sa kanyang magulang, malaki yung kukunin niya. Na kung saan ang Quran ay meron ng nakatakda or meron ng fixed share na talaga doon sa ibibigay sa bawat isa. Wallahu a'lam. Mashallah. So, punta tayo sa isa pa rin sa mga kalalakihan. May mga tanong po dito. Wait lang. May tanong po dito, may panganib ba na pati mga Islamic institutions ay maimpluwensyahan ng woke culture kung hindi mag-iingat? Oo. Maging ang mga Islamic institution, no? Magiging mapanganib ito sa kanila kung mismong hindi nila ito, kung sakaling mismong hindi nila ito ipapangaral sa mga kabataan o kung sino man yung mga nakakasakupan nila, o kung pasukin din nila ito. Kung sila na mismo ang papasok nito, magkakaroon tayo ng problema. Okay? So meron panganib sa mga Islamic institution na makikita natin na ngayon nakikisabay na rin sila, no? Kung ano-ano na may mga nangyayari ng mga minsan mga mahrajan, no, na hindi na naayot. So meron panganib. Okay, pwede ba? Inshallah. Okay, another question mula sa mga brothers natin. Okay, isang katanungan po, paano natin maipapaliwanag sa non-Muslim na ang Quranic values ay hindi outdated, kundi timeless? Okay. Siguro maipapaunawa natin sa kanila sa pamamagitan ng gawa. Kasi kahit gaano ka kagaling magpaliwanag, no? Kahit gaano ka kagaling mangaral sa kanila, kung mismo sa atin ay hindi sa atin nakikita, napakahirap na tanggapin nila ito. Okay? So kailangan ang pagtuturo ng Quran, magsisimula ito sa gawa para makita ito ng ating mga kababayan, ng mga non-Muslim. Wallahi, thumma wallah. Kung sakaling ang ating mga kapatid na mga kamusliman ay isabuhay nila kung ano ang turo ng Islam, hindi na natin kailangan mangaral sa kanila. Sila na mismo ang kakatok sa ating mga pintuan at sasabihin nilang gusto kong mag-Muslim dahil ang ganda ng turo at aral kung ano ang napapaloob sa Quran. So yun yung masasabi ko sa ating mga kapatid na sa ating mga kamusliman, okay? Kahit dahil ngayon sa panahon natin ngayon, ang tinitingnan ng karamihan ay kung ano ang ginagawa natin, kung hindi kung ano ang ating mga sinasabi. Wallahu ta'ala a'lam. Yes, punta tayo sa mga kababaihan para sa mga tanungan. Assalamualaikum, Sheikh. Salam. Ito po ay for understanding of all po and para na din po baka napapakinggan na din po kayo ng mga lawmakers natin. Kung bibigyan po kayo ng pagkakataon, Sheikh, na magbigay ng kahit anong rules na Islam na hindi implemented dito sa Pilipinas o hindi naiintindihan ng mga lawmakers natin, ano-ano o ano-ano yung mga gusto nyo pong ma-implement o maintindihan ng lawmakers o magawa ng mga lawmakers o maidagdag nila sa law natin ngayon na ito ay mula sa Quran or Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi ito nare-recognize ng marami. Okay, siguro ang masasabi natin sa mga lawmakers, kasi may mga lawmakers din tayo ng mga kamusliman na pwedeng itap nila doon sa taas, no? Magkaroon tayo ng maraming Islamic institution na hanggang ngayon napakahirap sa kanila na tanggapin. Though meron na tayong mga tinatawag ngayon na alive or mga tinatawag natin, so kulang na kulang pa rin, no? Yun yung hindi ang pag sinabi natin Islamic institution, gaya ngayon, ang ganda ng nangyari sa SM Manila at saka sa SM Lazaro, kung di ako nagkakamali, SM Lazaro. Si mismo ang mayor natin na si Yorme, ano ba, Isko Moreno. oo, Isko Moreno, meron na tayong musal lang ngayon. Mm. Meron na tayong musal lang ngayon sa
SM Manila at saka sa SM Lazaro. So yun yung tinatawag natin na yun yung pwede kong sabihin sa mga lawmakers natin na magkaroon tayo ng Islamic institution. Pag sinabi natin Islamic institution, nasasakop siya ng masjid, ang mga madrasa, or magkaroon tayo ng mga, halimbawa, magkaroon tayo ng bawat mga lugar, ay meron tayong mga makbara na napakaganda, or Islamic center, no? Na kahit papaano meron at meron tayong makikita ng mga puwedeng mga non-Muslim na andun yung mga gusto nilang malaman pero hindi nila alam kung kanino sila lalapit, kung sino ba yung pupuntahan nila. So siguro yun yung masasabi ko na puwede nating idaing, sabihin sa mga lawmakers na kung puwede ay dumami pa yung mga Islamic institution na sa bawat lugar ay meron. Meron mang mga Muslim dito or wala, ay inshallah ay, yun yung ano, maipapayo ko. Mashallah. Alhamdulillah. Meron pa bang katanungan mula sa mga kababaihan? Wala na. Alhamdulillah. So, napakaganda ng mga katanungan at naging kasagutan ng ating Sheikh doon sa mga inquiries, no, ng ating mga audience dito sa ating venue. At inshallah ta'ala, ngayon ay bibigyan natin ng pagkakataon si Sheikh bago sa kanyang bago magwakas o magtapos ang programa natin ay ang ibigay na sa atin ang kanyang conclusion. Inshallah. Okay, ang, pinaka-conclusion ko para sa ating mga tagapakinig, sa aking sarili, ay patuloy natin ng pagsasaliksik ng kaalaman. Yan ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun." Magkahalintulad ba ang may mga kaalaman at sila na walang mga kaalaman? So nang dahil sa pagsasaliksik ng kaalaman na ito, napakadali na lang sa atin kung ano pa man ang mga darating na maaaring mga modernong mga ideolohiya or pagsubok na alam natin, magiging aware tayo. Higit sa lahat, panghawakan natin ang Quran at Sunnah at inshallah kahit ano pa mang mga pagsubok na darating o ano pa mang mga darating na mga makamundo or modernong mga ideolohiya ay hindi tayo maliligaw. Biidhnillah. Bi'idhnillahi ta'ala. Mashallah, tabarakallah. So, alhamdulillah, naging isang makabuluhang araw na naman po ang ating natapos ngayong araw ang episode na ito kung saan pinag-usapan natin ang mga makabagong mga kaganapan, mga kamalayan meron tayo sa mga makabagong kultura ng ating lipunan at kung papaano natin ito maibabalanse sa mga Quranic o Quranikong kultura na ating dapat maisabuhay sa ating mga sarili. So, alhamdulillah, sa susunod na naman na ating episode ay samahan niyo kaming muli sa mga talakayan na ating pag-uusapan insyaallahu ta'ala. Dahil sa ating episode na ito dito sa Detox, pag-uusapan natin insyaallahu ta'ala ang maraming mga issue tungkol sa ating umma, ang mga suliraning pinagdadaanan nito at ang banta sa ating umma. Kaya sa programang ito, dapat may pakialam ka. Maraming salamat at assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.